God is good. All the time. All the time. God is good. Alagpagan natin ang Panginoon. Alam niyo, meron akong isang karanasan sa mga dumagat, yung mga cultural minorities, yung mga tribo dyan sa bandang Sierra Madre, dyan sa lugar natin ng Karahumi, yan yung mga lugar, o sitio inuman, yan. Hindi inuman ng alak, ano? Kaya pumupunta sila doon para uminom dahil malinis ang tubig. So maraming mga katutubo doon. Kaso malayo talaga ang nilalakad, wala pang kalsada noon. So ako at saka si Father Kelly at ang iba pang mga tao ay nagpupunta roon para magmisa o kaya binyagan ang mga batang isinilang. Every 3 years, hindi ka pwedeng pumunta doon ng taon-taon kasi talagang mahabang lakarin. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, pag dumadating na ang pari, talagang dumadagsa sila galing sa bundok, galing sa mga forest, sa mga gubat, no, galing sa mga taniman. Talaga may kita mo yung pagod nila, ang haba ng nilakbay nila. Talagang hinahanap nila ang na sila ay makaramdam ng isang pakiramdam na ang Diyos ay nasa tabi nila, na gagawa sila ng isang bagay para sa kanilang Panginoon. Ayun, nagbibinyag kami. Natawa nga ako dahil kasi sa sobrang pagod namin, gutom, pagkatapos mainit pa ang araw. So, medyo nahihilo-hilo na ako. Mahigit 300 yung bibinyagan to 400 ang bibinyagan. Biruin mo yon. So, buhusan mo lang ng tubig, ay napakatagal na noon. Okay? Abay, ay alam niya naman, yung mga dumagat noon, wala mga damit yung mga kababaihan dito sa bandang itaas. Okay? And then, yung mga lalaki ay nakaano lang yun, nakabahag. So, kaya nga kapag pumupunta sa kapatagan, medyo tinutokso sila sa kapatagan, doon sa bandang amin, ang sabi, kakikinis ng puwet ng mga dumagat. Nakaganon sila, no? Kaya pinagsasabihan ko, pag pupunta kayo dito sa amin, sa bahay ampunan, magpantalon kayo. Ayaw nila magsuot talaga ng pantalon. Sanay sila sa ganon. Kaya nga sabing ganon kung gusto mong baguhin ang isip ng tao, okay? Kung gusto mong baguhin yung kanilang ginagawa, baguhin mo muna ang isip ng tao. Okay? Yun ang kanilang kultura, yun ang kanilang isip. And then nagpapahid na ako ng langis sa pagod, nagpapahid ako ng langis sa mga bata. Meron mga nagpapadede. Naku po, eto na. Sa pagod ko, pareho yung kulay ng dede at saka ng ulo ng bata, may itim. So, yung buhok, okay? Di ang nangyari ko. Napahiran ko yung dede nung isa. Napasigaw. Father, dede ko yan. Sorry. Napagod na ako. Sabi ko, okay yan. Sabi ko ganun. Maganda nga yan para lumusog yung mga dede ninyo. Okay? Huwag kayong magkaroon ng cancer. And then, hinabol pa ako. Father, yung isa pa po. Ayun. So, yun. Gusto mo talagang, pag nandudong ka sa parte ng ganun, katulad ni Jesus, sa pagbasa ngayon, talagang awang-awa siya sa mga tao. Alam mo hinahanap talaga siya ng mga tao. Biruin mo galing doon sa kapatagan, pupunta sila sa kabila ng Galilee kasi yung mga apostol niya galing sa misyon, pagod na pagod. Ang sabi ng ating Panginoon pumunta kayo doon sa kabila, ilayo nyo muna ang inyong sarili, kasi pagod na pagod sila, ilayo nyo muna ang inyong sarili, hindi pa sila kumakain, magdasal muna kayo doon, ilayo nyo muna ang inyong sarili sa mga taong ito. And then, ang Panginoon ang naiwan, and then sumunod ang Panginoon, doon, nakabangka sila,
Abay, yung mga tao nagtakbuhan doon sa bundok. Nauna pa yung mga tao. Tingnan ninyo. So, meron silang hinahanap na hindi maibigay ng daigdig na ito. Okay? Ang sabi ng Panginoon, sabi ganon, dito sa pagbasa, sinabi dito sa pagbasa, paglunsad ni Jesus, nakita niyang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang tupang walang pastol. So ang ganda na sinabi ni Jesus dito, maintindihan mo, Jesus is a caring God. Ang Diyos na nag-aalala, nag-aalaga sa sangkatauhan at gusto niyang ibigay ang pangangailangan ng sangkatauhan. Pero nakita niyo kung paano i-display ng maraming mga tao ang kanilang pangangailangan. 'Di ba? Napansin natin, 'di ba? Kailangan nila si Jesus. Kailangan nila ang Diyos. Hindi naman siguro nagpunta yun doon para humingi ng pagkain. No? Sa susunod na linggo, pagkatapos sermonan, pagkatapos i-preach ni Jesus ang gospel, sa linggong pagbasa ay magpapakain siya ng tinapay. Magmimilagro siya ng tinapay. Pero ngayon, anong sinasabi ng Panginoon? So nag-alala siya sa mga alagad. Pagod na pagod. Iwalay niyo muna ang inyong sarili. Magdasal muna kayo. Manahimik muna kayo. Okay? And then, doon sa mga tao, kanyang inaralan, tingnan nyo, inaralan ang mga tao ng salita ng Diyos. So, hindi kagad ibinigay ni Jesus ang tinapay. Di ba? Hindi binigyan ni Jesus kagad ng bakasyon ang kanyang mga apostoles. Kundi anong sinabi, magpahinga lang kayo ng kaunti, magdasal, ibukod ninyo ang inyong sarili sa mga tao pansamantala. So yun yung awa ng ating Panginoon, ang isinasagot niya sa atin, magdasal ka. Sa sobrang dami ng ating problema, minsan di na natin alam kung ano ang dapat nating unahing sagutan. Ang sabi ng Panginoon, magdasal ka. Pagod kayo, magdasal kayo. No? Nalilito kayo, magdasal kayo. Ang daming natutuwa sa inyo, masaya kayo, magdasal kayo. Ibukod nyo muna ang inyong sarili sa mga taong ito. Kailangan ninyong manalangin. So, napaka-importante ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa pagdarasal, parang mararamdaman mo talaga na si Jesus ay isang pastol. No? Sa pagdarasal, gagabayan ka ng Panginoon. Sa pagdarasal, mararamdaman mong pinakakain ka ng Diyos. Kasi ang alam natin pagkain ay material na bagay na pagkain. Di ba? Pero iba yung pagkain ng ating kaluluwa. Iba ang pagkain ng ating isipan. Di ba? So, pag ikaw ay nagdarasal, nararamdaman mong iniingatan ka ng Diyos. So, yun. Kailangan mo ng pag-iingat ng Diyos, magdasal ka. Kailangan mo ng paggabay, magdasal ka. Kailangan mo na maampat ang iyong paghahanap ng pera, paghahanap ng material na bagay, pag-ambisyon sa daigdig na ito, magdasal ka. May pakakain sa iyo ang Panginoon para hindi ka
magutom at hindi ka mauhaw sa mga bagay sa daigdig na ito. Kaya yung mga taong hindi nagdarasal, lalo silang nauuhaw sa material na bagay. Lalo silang nauuhaw sa kanilang mga ambisyon. Diba? Lalo silang naliligaw sapagkat hindi sila nagagabayan at nararamdaman nilang na hindi sila napoprotektahan ng Panginoon. Ang tanging proteksyon ng Panginoon sa atin sa daigdig na ito, ang tanging proteksyon niya ay pumasok ka sa pakikipagkaibigan sa Kanya, pakikipag-ulayaw sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang proteksyon ng Panginoon, ang Kanyang pag-iingat sa iyo ay sa pamamagitan ng pakikinig mo ng salita ng Diyos. Katulad nga kahapon, merong isang, kahapon ba yun? O kahapon ba? Merong, hindi, nung Biyernes pa, merong pumunta rito, talagang desperado siya. Sabi niya, papatay na siya ng tao. Sabi niya, Father, sinasabi niya sa mga tao, papatay ako. Nawang nakakaawa yung kanyang sitwasyon. O ako naman ang mamamatay, ako magpapakamatay, Father. Eh, naaway niya yung mga tao, wala pa ako. Eh, nung dumating ako, medyo may gulo dyan, kasi nga talagang nagwawala siya, umiiyak na yung kanyang anak, yung mga tatlo ang kanyang anak yata, and then yung asawa niya, iyak ng iyak. So, nakapaligid, yung mga pulis, nandiyan na, hindi pa siya inaano kasi hindi pa siya na talagang nagwawala ng gusto. So, pero nung dumating ako, kalmadong-kalmado siya. Sabi ko, ano ang problema? Sinabi ko sa kanya na siguro mas maganda kung kakalmahin mo yung sarili mo, magdarasal ka, bibigyan ka ng Panginoon ng kaliwanagan sa iyong isip. Huwag ka na mag-inom ng alak, sabi kong ganon. Sa dami ng problema, kaya mo yan. So, damahin mo ang Panginoon, nasa iyo ang Diyos. Alam nyo, tahimik naman siyang umalis sa aming pag-uusap. So, nung makarinig siya ng simpleng mga pangaral ng salita ng Diyos. At sabi ko, magdasal ka, manahimik ka. So, kanyang ginawa yun. And then, naiwasan ng gulo. Pero, yung paglabas naman dyan, dinampot na rin siya ng pulis kasi baka pagdating naman di sa kanilang bahay, magwala siya, kawawa yung mga anak. So, yun yung nangyari. Doon ko nakita na talagang ang pagdarasal, ang pakikinig sa salita ng Diyos, konti pa lang yung sinabi namin, ay tumahimik na siya. Naging mapayapa na ang kanyang buhay. Kaya yun yung sinasabi ni Kristo, kapag magulo ang iyong buhay, magulo ang iyong pag-iisip, napakadami mong problema, magdasal. Hindi sinabi ng Panginoon, halika, punta tayo sa SM. Siguro, halika, magano tayo, magsaya tayo. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon yun, ano? O halika, libangin natin ang ating sarili. Diba? Maganda rin yun, libangin mo yung sarili mo. O halika, kumain tayo ng kumain. Diba? Magpakasaya tayo. Halika, minom tayo. Hindi sinabi ng Panginoon eh. Ang sinabi niya, ito munang gawin mo. Magdasal ka. So, manahimik ka. Sa pananahimik, naririnig mo ang boses ng Diyos. Sa pananahimik, alam mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Sa pananahimik, alam mo ang boses ng Diyos. Pwede mong madistinguish, pwede mong makilala ang boses ng Diyos. Kahit na magulong-magulo, di ba magulong-magulo eh.
ang iyong isipan, minsan, magulong-magulo ang iyong kalooban, magulo ang daigdig. Once na pumikit ka, hindi mo maaaring hindi mapakinggan ang boses ng Diyos sa kaloob-looban ng iyong sarili. Yan ang sinabi ng Panginoon sa atin. Yan ang sinasabi niya. Kaya sabi niya, magdasal kayo sa Ama. Sa pagdarasal, naririnig natin ang boses ng Diyos. Sa katahimikan, naririnig mo ang boses ng Panginoon. So, kaya nga, napaka-importante, meron salitang retreat, di ba? Retreat. Kami, nagre-retreat kami once a year. Merong mga pamilya na nagre-recollect, nagre-retreat, kaya lang medyo mahal na, di ba? 1,500 overnight o 1,400. So, pumupunta sa mga retreat house. Ang dami-dami ngayon, puno ang mga retreat house, mga mayayaman ang nakakapunta doon, mga may kaya-kayang ang nakakapunta doon. Kasi gusto nilang manahimik. Gusto nilang iwanan muna yung mga problema nila at magdasal muna sila. Diba? Manahimik muna sila. And then, magsimba. Dito pwede naman gawin natin. Magsimba tayo. Diba? Manahimik tayo. Okay? So, di ba ginagamit ninyo sa sundalo? Retreat! Anong ibig sabihin ng sinabi yan, ng pag sinabi ng kanilang namumuno sa mga sundalo? Retreat! Kapag sila'y nagbabakbakan na, anong ibig sabihin yan? Retreat! Ibig sabihin, atras muna tayo. Atras. Bakit atras? Baka mapatay sila. Di ba? Baka sila ay maubos. Okay? Matalo. Yun ang ibig sabihin nun Retreat muna tayo. Ihanda muna muli natin ang ating sarili. Mag-isip muli tayo. Anong strategy ang ating gagawin? Diba? Tingnan natin kung may mga bala pa tayo. Tingnan natin kung marami pa tayo at kaya pa natin at malakas pa tayo. So, ang tao ay hindi dapat matakot na maduwag sa pagsagupa sa mga problema ng daigdig na ito. Kailangan mo minsan tumigil muna. Tumigil ka muna sa marami mong gawain. So, sa ilang sandali, mag-isip-isip ka. Kung hindi ka makapunta sa mga retreat houses, doon sa bahay mo, dito sa simbahan, manahimik ka. Mararamdaman mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Di ba? So, yun ang gustong sabihin sa atin. Ngayon ay taon ng panalangin. Kasi minsan ang alam natin panalangin, napakabilis. Okay naman yun pag nagmamadali tayo. Talagang pwede naman tayong mabilis na magdasal. Dasalin natin yung mga panalangin sinasambit, katulad ng Ama namin. So, apakayaman ng Ama namin, no? Yung nilalaman noon, pag ninamnam mo, ay talagang mararamdaman mo ang pagkalinga ng Diyos. Diba? Pati yung Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. And then, panalangin mo kami, makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diba? Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Then, magdasal ka pa, dagdagan mo, Angel of God, may guardian dear to whom God's love and trust me here ever this day. Kung nagmamadali ka, pwede ang mga pagdarasal na yan. Pero dapat daw bigyan mo ng sapat na oras ang pagdarasal. Diba? Kapag nanliligaw ka nga, diba? Ang haba-haba ng inyong usapan, diba? Ng iyong nililigawan, hindi ka nagsasawa, di ba? Magkatabi lamang kayo, talagang
nararamdaman mo talagang nagmamahalan kayo. Di ba? Ganun din ang Diyos. Di ba? You have to spend a lot of time with Him. Kailangan mong maglaan ng oras sa iyong buhay. Pagdarasal, buhay panalangin. Huwag niyong ipagkakamali na ang panalangin ay mabilisan. Pwede yan. Pwede yan. At ini-encourage yan na magdasal tayo ng mga panalangin na yan. Pero yung panalangin na may pagninilay, panalangin na nakikinig ka sa salita ng Diyos, nag-iisip-isip ka, pinakikiramdaman mong Diyos, nagtatanong ka sa Kanya, di ba? At humihiling ka sa Kanya, di ba? Napakaganda nun, yung personal encounter with God. Sabi nga daw sana taon-taon o kaya every 3 months man lang nagsasabi ka sa Panginoon, Panginoon, ano pa po ba ang dapat kong gawin? May sinasabi ka po ba sa akin ngayon? Meron ka po bang gustong baguhin sa aking buhay? Di ba? Ang sarap nun. Kasi minsan nakala ninyo ang ating relasyon sa Diyos ay banal na misa. Isa lang ito, ang banal na misa. At nakakatulong ito dahil kasi meron siyang salita ng Diyos at meron siyang katawan at dugo ni Jesus. And then, sama-sama tayong nagdarasal. Pero yung personal prayer, dapat daw po yan ay hindi nawawala sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi minsan ayaw mong magdasal kasi ang iniisip mo na hindi ako sanay sa rosary yung iba sanay sa rosary. Kung hindi ka sanay sa rosary, di magdasal ka muna ng maikli, di ba? So, kung hindi ka sanay na magbasa ng Biblia, maliit lang muna ang basahin mo, pakinggan mo, di ba? Katulad ngayon yung binasa natin, di ba? So yung binasa natin, pag nilayan mo yon na ang Diyos ay nahahabag sa mga tao. Nahahabag sa iyo ang Diyos dahil kasi para kang walang pastol, wala kang direksyon. Kaya sinabi niya sa mga alagad at sa iyo sinasabi yan ngayon, ibukod mo muna ang sarili mo para marinig mo yung boses ko. Hindi mo maririnig ang boses ng Diyos sa mga barkadahan. Hindi mo maririnig ang boses ng Diyos sa lagi mong pakikipag-usap sa mga kaibigan mo. Minsan sa trabaho mo, pinag-uusapan nyo yung bigat ng trabaho o kaya yung saya ng inyong buhay. Iba kapag pumasok ka na doon sa personal prayer, may experience mo ang Panginoon. So gawin natin po yun. Itong taon na to, practicein natin ang personal prayer. Kung hindi ka marunong mag-personal prayer, maupo ka lang dyan. Maupo ka lang. Ipikit mo ang iyong mga mata o umpisahan mo sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Tingnan mo yon, yung sinasabing ng panalangin ay dumadaan sa iyong bibig, dumadaan sa iyong lalamunan. Di ba? Sikapin mong pakiramdaman ang Diyos sa iyong buhay. Di ba? Kaya, ang sabi daw, ang problema, kaya hindi daw natin maintindihan ng Diyos. Ang sabi ni Santa Teresa de Avila, sabi niya, nung bata pa siya, sabi niya ganon, ang hirap mong kaibigan, hindi kita maramdaman. Ang hirap mong kaibigan, hindi kita maintindihan. Paano? Hindi pa siya pumapasok sa tinatawag na personal prayer. So, ang prayer niya pa lang noon, yung binabato niya lang ang salita sa Diyos.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karin mo, sundin ang loob mo, abagin ng Maria na pupuno ka ng grasya, papuri sa Diyos, sa ngalan naman ng Anak, Espiritu Santo, alis. Hindi mo talaga mararamdaman. Pero yung sinasabi mo sana, yung ninanamnam, iba yon. Pumapasok ka na sa personal prayer. Okay po ba? So simulan natin yun ha. Mamayang gabi, simulan niyo ang pagdarasal. Okay? Tahimik lang muna. And then, kung gusto niyo magsalita ka sa Panginoon. Okay? Kung ayaw mo magsalita, yung isip ang magsasalita, gawin mo yan. Kung ayaw mo nang magsalita, manahimik ka. Ang tawag doon ay contemplation. Ibig sabihin ng contemplation, hindi na ako ang nagsasalita sa Diyos. Hindi na ako ang bumabato ng mga salita. Hindi na ako ang nag-iisip. Ang sinabi ang Espiritu Santo na ang nasa akin. Ang Diyos na ang nagsasalita sa akin. Yun ang pagkakaiba. Yung pakikinig sa salita sa tinig ng Diyos. Yun ang contemplation. Tahimik ka. Minsan kasi ang prayer natin, prayer of petition. Di ba? Ano yung prayer of petition? Bigyan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Lagi na lang ganun. Alam na ng Diyos ang hinihingi mo. To tell you frankly, alam na ng Diyos. Bakit ka umihingi sa Panginoon kahit alam na ng Diyos? Kasi gusto niyang malaman kung mahalaga talaga ito sa iyo. Pero alam niya na. Alam niya na may pangangailangan ka. Di ba? So, sabi nga muna seek first the kingdom of God and all the rest will be given to you. Hanapin mo muna siya, ang kanyang kaharian. Hanapin mo muna siya, at ang lahat ay bibigay sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating namang panalangin personal, ang ating dalhin sa hapag ng awa ng Diyos, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Iham natin ang awitin, ipikit ang ating mga mata, pakiramdaman natin ang Panginoon. Sinabi niya, may 2 o 3 nagkakatipon, ako ay naroroon sa kanilang gitna. Tayo ang kanyang sambayanan, kaya't sinabi niya, tuwing tayo magkakatipon, siya ay naririto. Panginoon, salamat po, inaharap mo kami. Salamat po, dinidinig mo ang bawat panalangin ng bawat isang naririto.
Panginoon naming Diyos, pagpasensyahan mo kung hindi pa kami pumapasok sa isang malalim na pakikipagkaibigan sa iyong malalim na relasyon. Panginoon, turuan mo kami ng relasyon na malapit sa iyo. Kinakausap ka, pinakikinggan ka, dinarama ang iyong presensya. Panginoon naming Diyos, damhin mo ang mga bigat ng aming mga puso ngayon at isipan dahil sa aming mga problema. Amin ngayong dinadala sa iyo ang aming mga suliranin nitong mga nakaraang linggo at ang aming mga hinaharap na mga problema. Panginoon, ipinaubaya namin sa iyo at gagawin namin ang lahat. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, protektahan mo kami, at iyo kaming pakainin palagi ng iyong salita. Pakainin palagi ng iyong mga biyaya. Ipinagdarasal din namin, Panginoon, ang mga may karamdaman, lalong-lalo na ang mga naririto at ang aming ipinagdarasal. Tulungan mo ang mga may sakit, lalong-lalo na mga nakatatanda. Bigyan mo ng kagalingan, tunawin mo ang pinanggagalingan ng kanilang karamdaman. Tunawin mo ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Salamat po, naramdaman ka namin. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin sabihin natin sa katabi natin, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, ang lahat ng aming hiniling, Panginoon, ay hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak at aming kapatid na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.